Welcome back to Good Morning Boss. Mahalaga ang fresh and potable water para sa pang-araw-araw natin na buhay. Pero kailan lang nabalitaan natin na bumaba nga ang level ng tubig, lalo na ngayong summer sa Lanao kung saan pinanggagalingan ng electric power plant sa Mindanao. Ngayon, para pag-usapan pa natin yan, makakasama si Mr. Rodolfo Javeliana Jr. ng Water for All Movement. Good morning, sir. Magandang umaga sa inyong dalawa, Yes, Tony sir. and Carla. Good morning. Yes, sir. Good morning. Sir, paunang tanong po, no, ano po ba ang Water for All Movements and ano po ba ang layunin nito, sir? Alam mo, Tony and Carla, ang Water for All Refund Movement, nag-start kami bilang mga environmentalists. Okay. Nagmula kami sa Luntiang Pangarap Green Dream. At yung Luntiang Pangarap Green Dream, this is an environmental group na nag-tie up kami sa Department of Environment and Natural Resources, na kung saan yung aming presidente na si Miss Mayla Chica Puentes ay nakipag-tie up nga sa dating sekretary ng DNR at nabigyan kami ng 11 hectares ng DNR at nagpapasalamat kami sa tulong na ibinigay ng DNR dahil yung 11 hectares na yan ay aming tinataniman. Matatagpuan po ito sa isang protected watershed area. Malapit lang po rito sa Metro Manila, mga 15-20 minutes away from Fairview in Quezon City. This is located in Ipo Dam. No? Yung Ipo Dam po ay napakahalagang watershed area yan. Kaya kami, tuwing Sabado, Linggo, iniimbitahan namin yung mga kababaihan, mga kabataan, yung mga nanay, mga tatay, maakyat kami ng bundok para magtanim ng puno. Ngayon, siguro matanong nyo, Tony and Carla, bakit importante yung watersheds natin? Ano? Maraming watersheds area sa Pilipinas, pero isa sa pinakamahalagang watersheds area ay tinatawag po na yung nasa Angat Dam, itong nasa Ipo Dam, at yung Lamesa Dam. Okay. Bakit po? Yung mga watersheds na yan po yung nagbibigay ng supply ng tubig dito sa Mega Manila. Pag sinabi po nating Mega Manila, ito po yung National Capital Region at yung bahagi ng yung buong Rizal at ilang bahagi ng tinatawag nating probinsya na yan ang sinusuplayan ng mga kabundukan na ito, na kung saan ay ang Luntiang Pangarap Green Dream ay nagtanim nga ng mga puno riyan diyan sa 11 hektarya diyan sa loob ng Ipo Dam. So siguro may tanong nyo, ilan ang populasyon dito sa buong Mega Manila na ito? Apo. Sa aming pagtataya, mga 15 million Filipinos na. 15 Ano? million. So nakadepende yung 15 milyong Pilipino diyan sa supply ng tubig na yan mula sa Angat, Ipo Dam at itong Lamesa Dam. So normal naman po yun pagka summer, di ba? Summer mainit. Ano po? So sa tindi ng init, bunga na rin yan ng tumitinding problema natin sa global warming. Yes. Isang ano po yan, yung pabago-bago ng klima. Kaya kami pong mga environmentalists mula sa Luntiang Pangarap Green Dream ay nakita rin namin yung kahalagahan ng tubig. Yan. Tubig po buhay eh. Yes. Ang alam mo Carla, alam mo Tony, ang tao 70% niyan ay tubig. Opo. Tubig ang composition. Yes, sir. So may kasabihan nga po na mawalan ka ng ilaw, ng kuryente, okay lang. Wag lang tubig. Yes, tama ka dyan, sir. And importante talaga na pangalagaan ang ating mga water sources. Opo. And ano naman masasabi nyo na meron ngang nagkakaroon ng water shortage sa Mindanao? Alam niyo po, kami po sa Luntiang Pangarap Green Dream at Water for All Refund Movement, ang aming pananaw doon sa pangkalatang sitwasyon dyan sa Mindanao ay dahil na rin po sa pagkakalbo ng mga puno. Yes. Ano po? So ang puno po kasi ay malaking bahagi yan. Diyan po nagmumula ang ating supply ng tubig, dahil kung hindi po ako nagkakamali, ang isang puno ay may kakayahan po siya na magbigay sa atin ng hindi lamang 50 hanggang 100 galon na tubig, Kaya ang bawat isa ho sa atin may tungkulin tayo taon-taon, every year. Dapat ang bawat makabawi tayo dun sa mga polusyon, makabawi tayo dun sa pagkakalat natin. Kailangan natin, Tony and Carla, magtanim ng puno ng 100 puno taon-taon. Kaya kung kayo magse-celebrate ng inyong birthday, alimbawa, kung ang edad nyo ay 18 years old o 22 years old,
tanim kayo ng 22, dagdagan nyo na yung mga bisita nyo, no? Para maabot nyo 100, di dagdagan nyo na lang ng 22 in 100, that's 70, tama ba yung aking arithmetic? 78 na puno. So, yes, sir. napakagandang selebrasyon. Yes, sir. Ano po? May dala kayong mga... So, yung problema natin sa Lanao, ay malaking bahagi po dyan yung pagkakalbo ng mga puno. Kaya nananawagan po ang Luntiang Pangarap Green Dream at yung Water for All Refund Movement sa ating mga Pilipino na panapanahon kailangan po natin magtanim ng puno para may magkaroon tayo ng pangmatagalang supply ng tubig, hindi lang sa Lanao, kundi sa buong bansa na po. Kaya importante po yon, meron pong relasyon yon. Kahit po yung sinasabi nating pagmimina, Yes, alam nyo po, yung mga pagmimina na yan, meron po namang mga pagmimina na sabihin nating yung iba kiniklaim may mga responsible mining, no? Yung sinasabi nila. Pero alam nyo po, ang mina at ang supply din ng tubig ay may malaking koneksyon. Kaya dapat balansehin ng ating mamamayan, tingnan ng maigi, no? Yung pangmatagalang mga epekto ng mga bagay na ito, kasabay ng malalang kondisyon ng klima natin. Dahil yan ay irreversible na yan. Mapababagal na lang po natin. So, going back dyan sa supply ng tubig, alam nyo po, 49% ng buong supply ng tubig sa buong Pilipinas, yan ay kinukonsume nating mga water consumer ng mga populasyon, sa buong bansa. At mga 30% nito ay ginagamit industriya. Ito yung mga pabrika, etc. At yung natitirang porsyento dyan, ito naman po ay ginagamit ng mga iba't ibang sektor, tulad ng agrikultura, malaking porsyento yung kailangan yan. Kaya dapat meron tayong mga pangmatagalang solusyon dito sa mga kakulangan ng kung meron man ng tubig, Halimbawa po, yung sinasabi nating mga water catchment basins. Halimbawa, Carla, Tony, sa ating mga subdivisions, importante meron mga catchment basins tayo. Pag malakas ang ulan, kinakailangan na puno itong mga catchment basin na ito para pag tag-init, merong ample supply. So, hindi bumababa yung supply ng tubig. So, yung mga pamamaraan na yan ay mga dati na naman. Ang kailangan lang natin dito ay konting pagpaplano at disiplina. Sa bagay naman ng gobyerno, palagay ko po yung mga dams natin, siguro nababalitaan nyo kapag tag-ulan, nagpapakawala yung mga dam natin ng mga sobrang tubig. Di po ba? Ito'y nasasayang kapag pinakawalan lang po. Yan ay dediretso lamang sa ating mga baybayin at yan ay masasayang. Ang isang solusyon dyan, mag-create din po ng mga malalaking water catchment basins. Okay. Na pangmatagalan. Parang Kalakang Maynila o Mega Manila, katulad ngayong summer, ay hindi na pipila. Hindi magkakaroon ng pila balde. Ibig sabihin kahit na naman nung wala pa ang tinatawag nating privatization ng MWSS sa ilalim ng Maynila and Manila Water, nung panahon ng MWSS 1997, bago nag-privatize, meron naman pila balde. Nangyayari na po yan tuwing summer. Kahit ngayon, basta pag tumindi ang init, asahan natin na yung mga truck ng mga magsusupply ng tubig dyan sa mga community na yan, dahil nga kung hihina, hindi naman natin sinasabi na magkakaroon ng paghina, pero yung mga ganong solusyon, mga pangmatagalang solusyon. Ganon, Yes, sir. And maganda yung sinabi mo na talagang kailangan natin maalala na delicate ang balance ng nature and everything. Hindi natin pwede i-isolate na tubig lang, puno, kasi talagang connected sila lahat. Alam niyo po, ang puno, marami pong binibigay sa atin. Hindi tayo mabubuhay, yung, di ba, sa puno may tinatawag na photosynthesis, di ba? Yes, sir. Oxygen. Yes, Bukod sir. sa hangin, yung gintong tubig, yung water is life, yan ang kanyang binibigay. Kaya dapat mahalin natin yan. Kaya kaming mga environmentalists at water consumers ay nananawagan sa ating mga leader ng bayan na magkaroon ng mga pangmatagalang solusyon dito sa ating
sektor ng tubig. Yes, sir. Sir, maraming ang reasons no kung bakit tayo ng water shortage. Pero sir, ano po ba yung mga lugar na mas kailangan pong tutukan para po mas dumami pa po yung water access nila or mas maging continuous, sir? Ganito yan, bakit sa mga ibang bansa? Yung ibang bansa nga po, landlocked country eh. Ang ibig sabihin ng landlocked country, wala silang dagat, no? Ang Pilipinas po ay napapalibutan tayo ng body of waters. Sinasabi nga na tayo ay sea power, ano? Pero hindi natin na-harness yung sea potential natin. Ano yung pinupunto ko rito? Kung gusto natin magkaroon ng pangmatagalan at permanenteng supply sa tubig, bakit hindi natin tignan yung isang proseso na ginagawa ng ibang bayan tulad halimbawa ng desalination? Ano po? Yes. Hindi tayo mauubusan ng tubig. Alam nyo po, ang mundo, majority ng mundo ay composed of body of water. Yeah. At ang Pilipinas, ibutan ng tubig. So Yeah. bakit hindi natin i-harness yung capital dyan ng water, ng seawater na nariyan? At ang gagawin lang naman po dun sa desalination, solid water yan, tapos palalambutin yon, tapos pwede nang mainom. So, Yes. pumunta ka rito sa kaliwang bahagi ng nandyan ang Manila Bay, pumunta ka sa likod nito, napakalawak na dagat pa rin. Yes, right, po? sir. So, kahit saan ka tumingin rito sa Pilipinas, dagat ang makikita mo. So, malaking potential 'yan na kailangan nating i-develop na. Alam niyo po ang supply ng tubig, sabi ng mga ibang eksperto, kaya ng Pilipinas kahit hanggang taong 2050. Okay, sige. Thank you so much, sir. Sir Rodolfo Avellana Jr. from the Yes. Water for All movement. Alam mo, Tony, ang dami pa nating pag-uusapan, pero marami talagang magandang sinabi si sir na parang kahit dito sa Quezon Circle, talagang Yes. na-appreciate natin yung balance of nature. Oo, tsaka mas Yes. maganda na naging knowledgeable tayo tungkol dyan. Madagdag ko, Tony, kami tinanim na puno rito, baka yung ibang puno rito ay tinanim ng aming grupo. Okay, Opo. that's Yes. nice. And we also need to be Opo. active. Salamat At po. meron rin tayong Participate in our matutulong. own little ways. Yes. At marami pa tayong pag-uusapan dito sa Good Morning Boss, kaya tutok na, huwag kayong aalis.